Mataas ang katungkulan ni Satanas sa hanay ng mga Diyos. Mga kababayan, ipagpatuloy natin ang ating kwento tungkol sa Kanya. Ang mababasa sa Biblia tungkol sa buhay ni Jesus Christ noong siya ay binatilyo na at bumalik sa Jerusalem matapos magtago sa Egypt para hindi mapatay ni Herodes. Ang totoo ay dinala siya sa kalawakan upang mag-aral ng mga kaalaman na gustong iparating sa sangkatauhan ng Diyos. Siya ay hinirang na tagapagdala ng magandang balita, kung bagay mensahero o propita ang tawag natin. Bago siya pinabalik sa Jerusalem para magturo at ay inutusan ni Yahweh si Satanas para subukan si Jesus Christ kung gaano katatag ang kanyang loyalty na hindi niya bibiguin ang expectation sa kanya ng Diyos. Sa makatwid, si Satanas ay mataas ang katungkulan sa God hierarchy. Kung baga sa fraternity, siya ang master initiator. Ang ginagawa ni Satanas ay matutunghayan sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Una ay dinala ni Satanas si Jesus Christ doon sa disyerto. Hindi niya pinakain ng 40 days and 40 nights. So, ginutom na talaga. At ang sabi ni Satanas sa kanya, sige nga, kung tunay ka na anak ng Diyos, ay iyang mga bato na yan ay gawin mong tinapay para makakain tayo at gut ni Kristo. Hindi lamang sa tinapay o sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Pangalawa, dinala na naman ni Kristo si Satanas doon sa Holy City. Umakyat sila sa mataas na templo. O sige nga, kung tunay kang anak ng Diyos, ay tumalon ka. Nakasulat naman niya na yung sasagitin ka na ng mga anghel, hindi ka naman masasaktan. Sagot ni Kristo, huwag mo niyang subukan o testingin ang Diyos. Ngayon, dinala na naman siya ni Jesus Christ doon sa mataas na bundok at natatanaw ang mga syudad. Sige, kung ako niya ang iyong sasambahin, ibibigay ko sa iyo yan. Ikaw ang magiging pinaka makapangyarihan na hari at mayaman. Ay sagot ni Kristo, sinigawan niya, umalis ka niya, Satanas, dahil nakasulat, wala kang ibang sasambahin kundi ang iyong Diyos at siya lamang ang iyong pagsisilbihan. So, sa madaling salita ay pasado si Kristo kay Satanas. At katunayan yan nung pinapahirapan si Kristo doon sa Kalbaryo, hindi niya ni-renounce na talagang ang mga pangaral niya ay totoo, kung sino ang tatay niya, gano'n. Hindi niya binabawi. Pero minsan, doon nung nakapako na siya sa cross, parang nagdamdam siya sa kanyang tatay dahil sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang sabi niya, pero dahil sa hirap na siguro yon. Pero hindi siya nanatiling ang loyalty niya sa mensahe at sa kanyang mission na ibinigay sa kanya ng Diyos, na up to the end hindi niya i-renounce ang Diyos o ang kanyang ama na si Yahweh.